Iyakin ka eh. Babay daw, sabi. At may kukuha na nito kahapon, tiga Batangas eh. Hi everyone! May isang buyer na bumili ng Honda Civic ESI kay Boy AC Garage. Pero nung ipakita ng buyer ang sasakyan sa isang mekaniko, ay nadiskubre na ito palang kotse ni Boy AC Garage ay may engine blow-by. Dahil dito ay ibinalik ng may-ari kay Boy AC Garage ang kotse na naging dahilan upang sumabog sa galit itong si Boy AC Garage. Panoorin natin ang video na ito. So yung mga bossing, bali babalik daw nila to at gawa ng blow-by daw, sabi ng mekaniko nila. Blow-by daw, sabi. Ayan. Ayan mga bossing, bumalik tong wala sa ayos yung bumili. Eh, nagre-reklamo, ayaw magpasama sa vlog. Alam mo naman eh, talaga namang blow-by daw. Available. Mga peperahan lang ng mekaniko eh. Naniwala naman agad. Ayaw naman magpasama sa vlog. Iyakin na wala sa ayos. Napakaganda manakbo. Kahapon eh may kukuha na dapat nito eh. Sa kanila ko binigay. Wala naman, hindi naman kasama dito nung pinuntahan to. Tapos magre-reklamo. Pangit pa ng dating. Wala naman kahapon dito nung binili. Chinek naman, wala naman sa pilitan na nangyari. Dahil may kukuha na nito kahapon, tiga Batangas eh. Ayaw naman magpasama sa vlog. Magpasama ka, dapat magpasama. Kung talagang iyakin ka eh. Takot na takot may isama sa vlog. Sa akin naman, nagpapakatotoo ko na maayos yung sasakyan. Hindi ko para iba-vlog to. Napakaganda manakbo. Iyakin. Wala daw check engine. Magkakaroon na ng check engine to, boss. Carb type to. Lakas. Narinig natin yung mahahapaw na galit ni Boy AC Garage. Hindi umubra yung gawa-gawang batas ni Boy AC Garage na as is where is in good condition. Kung matatandaan nyo yung video nung matanda na binubuli at tinatakot ni Boy AC Garage, ay makikita nyo na talagang ang modus pala ni Boy AC Garage ay takutin at sindakin ang customer kung sakaling balak nilang ibalik ang sasakyan. Pero dito sa Honda Civic ESI na ito ay malamang nakipag-away ng matindi ang customer kay Boy AC Garage dahil dun sa kwento ni Boy AC Garage ay iyakin daw ang customer. Malamang sa malamang ay nagkaroon ng mainit na sagutan sa pagitan ni Boy AC Garage at ng customer. Kumbaga ay malamang sa malamang na nagkaroon ng pagbabanta. Nakakasuhan itong si Boy AC Garage kung hindi papayag na ibalik sa kanya ang kotse na may blow-by ang sira. Congratulations to sa customer kasi tumindi ka at hindi ka pumayag na maisahan ng scammer na si Boy AC Garage. Pero hindi kasi lahat ng tao ay katulad nung nakabili ng Honda Civic ESI na handang lumaban kahit anuman ang mangyari. Yung ibang tao kasi ay hindi gusto ng gulo at minsan ay sumusuko na lang, wag lang magkaroon ng gulo. Yung iba nga ay hinahayaan na lang at charge to experience na lang sa malagim na nangyari sa kanila sa biniling sasakyan kay Boy AC Garage. Kaya ako gumagawa ng video na katulad nito ay upang balaan ang ating mga kababayan. Ang mission ko ay the moment na makita nila ang video na ginawa ko ay mabuksan ang isip nila na may modus at scam pala sa kotse katulad ni Boy AC Garage. Isa kasing panluloko ang ginagawa ni Boy AC Garage. Pinapalabas kasi niya na in good condition ang mga sasakyan na binibenta niya kahit alam naman ni Boy AC Garage na may malalang sira ang makina ng kotse. Itinatago ni Boy AC Garage ang mga sira ng makina sa pagsasabi ng sariwa, malamig ang aircon at makapalang gulong. Pinapalinisan niya sa mga tauhan ni Boy AC Garage ang body ng sasakyan para magmukha itong bago at hindi masyadong gamit. Dahil doon ay magmumukhang maganda ang sasakyan na siyang aakit sa mga customer na bibiktimahin ni Boy AC Garage. Pero bakit nga ba ayaw mo nang ayusin ni Boy AC Garage ang mga sasakyan bago ito ibenta sa mga customer? Dito mo makikita ang pagiging gahaman at sakim ni Boy AC Garage. Karaniwan sa mga sakit at sira ng sasakyan na binibenta ni Boy AC Garage ay blow-by ang makina. Dahil doon ay kailangan ni Boy AC Garage na i-overhaul ang makina at palitan ng mga ilang pyesa dun sa makina.
Kailangan din niya ng mga tauhan na siyang tutulong upang ayusin at alisin ang makina sa body ng kotse. Dahil doon ay katakot-takot na pera ang kailangan upang ipaayos ang kotse. Halos doble ang magagastos tulad nung Honda Civic Bigote na color black at nabili ng mag-asawa. According sa kanila ay 200,000 na ang nagagastos nila sa pagpapaayos sa nabiling 160,000 Honda Civic na nabili kay Boy AC Garage. Ibig sabihin nito, almost 360,000 na nagagastos nila. Magdagdag na lang sila ng 40,000, makakabili na sila ng magandang second hand dun sa kasa. Ang ibig sabihin lang nito ay ayaw maglabas ni Boy AC Garage ng pera para ipaayos ang mga sasakyan. Ang nasa isip lang ni Boy AC Garage ay kung kaya naman niyang itago ang sira ng mga sasakyan ay bakit pa kailangan niyang ipagawa. Isa pa ay kailangan ng ilang araw para i-overhaul at magawa ang makina. Ayaw gawin yon ni Boy AC Garage kasi ang gusto lang ni Boy AC Garage ay easy money. Ang iniisip kasi ni Boy AC Garage ay malaking pera ang kailangan niyang ilabas at ipapatong niya yon sa presyo ng kotse. At dahil doon ay magmamahal ang kotse at malamang sa malamang ay wala nang bibili sa kanya. Kaya naisip ni Boy AC Garage na wag na lang sabihin sa customer kung ano nga ba ang totoong kondisyon ng kotse at ipasa na lang ang lahat ng sira at problema doon sa makakabili ng kotse dito kay Boy AC Garage. Iniisip ni Boy AC Garage na kung hindi naman ito makikita ng customer ay bakit pa niya ito kailangan sabihin, which is diskarte talaga ng mga scammer. Isa pa ay hindi papayag itong si Boy AC Garage na may kasamang mekaniko ang buyer. Sabi lang ni Boy AC Garage sa mga vlog niya na magsama dapat ang buyer ng mekaniko. Kung tutuusin ay may mekaniko naman talaga siya dun sa kanyang garahe. Bakit hindi inaayos ng mga mekaniko niya yung mga kotse at nasisira ito na parang wala namang inayos at diskarte? Pero ang totoo ay the moment na makutuban ni Boy AC Garage na may mekaniko ang buyer ay gagawa si Boy AC Garage ng dahilan na kesyo busy siya at may lakad pa siya para lang may taboy ang customer na may kasamang mekaniko. Maganda sana itong business ni Boy AC Garage kung sakaling inayos niya yung mga kotse na binibenta niya. Posibleng makilala itong si Boy AC Garage bilang tanyag na nagbibenta ng maayos na segundang kotse. Pero ngayon ay mas kilala itong si Boy AC Garage bilang nagbibenta ng mga siraing kotse na dapat iwasan ng nakararami. Sinayang mo Boy AC Garage ang pagkakataong ibinigay sa'yo dahil sa pagiging gahaman mo at ganid sa pera ay pinili mong ipasa ang mga sira ng sasakyang ibinibenta mo sa mga buyer na nagtitiwala sa'yo. Sana maisip mo Boy AC Garage na ang mga taong bumili sa'yo ng sasakyan ay hindi lang negosyante ang tingin sa'yo dahil itinuring ka din nilang kaibigan. Kaibigan na tutulong sa kanila upang maabot ang pangarap nila. Pero sa huli ay niloko mo lang sila Boy AC Garage sa pagtatago ng katotohanan sa mga sirain mong sasakyan. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.